What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Baby, I'm all out of hope. Could I find it when I go? Think we're only here to stay alive now. Funny, we ran out of kicks. Now you only make me sick. Think we're only here to stay alive now. 'Cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car. Drive away down the highway I can. Hello guys! Good morning! Good morning to everyone! Ang araw ngayon! Kahapon napakaulan at last day ko sa work kahapon kasi nga nag 3 days ako, 'di ba? First, second, and third day. Ngayon, 3 days off ako. And then after that, meron akong isang duty and then 3 days off na naman. Gusto ko sana mag-travel, kaso sabi ko pagkaalis na lang ng Ohio, gusto kong sulitin yung mga panahong ito na nandito pa tayo. Huy, it's so vibrant. Vibrant ng panahon ngayon. Mag-aano na, 10:30 or 11 o'clock na. And kasi late na rin ako nagising. Mga anong oras ba? Mga 10 o'clock na ako. Almost 10 na ako nagising. Yan, lagyan natin yung ating camera. Yan, almost siguro mga 10 o'clock na ako nagising. Late na rin ako nakatulog. Siguro mga 2:30, ganyan. Kasi meron pa akong mga inisip, syempre. Tsaka nagpahinga. Wala rin namang pag pa-off tayo bukas, hindi rin ako parang napi-pressure na matulog ng maaga. But I usually sleep at least before 3 o'clock. But hindi na ako nag-a-alarm kagaya ng may pasok. I usually put an alarm around 9:30, 'di ba? Para maaga tayong makapag-prepare. Ayan, tama nga si Sir Roland, yung pinapanood kong vlogger na Guzman. Pag meron ka na talagang mga hindi naman sa yung parang mga subscriber mo na parating nagko-comment and show their appreciation sa mga sa mga videos mo, ay parang every time na mag-vlog ako na parang meron na akong kausap na tao. 'Di ba? Hindi katulad ng dati, hindi ko pa medyo maramdaman yung presence ninyo, guys. Kasi medyo maonti-onti pa yung mga nagko-comment, but I really appreciate I really do appreciate yung comments ninyo, guys, parati sa mga videos na pinopost ko. It really means a lot to me. Parati akong nagbabasa ng mga comments and usually nagre-reply ako kara-karaka kapag nakikita ko yon. Sometimes at work, sometimes hindi, ganyan. Pero kung hindi man mabilisan yung reply ko sa mga comment ninyo, pagpasensyahan nyo na. Sometimes it took me like 8 hours or 9 hours. Pero as soon as mabasa ko siya, usually nagre-reply naman ako agad. Ayan, nagko-coffee lang ako ngayon. Kakagising ko lang, guys. Hindi pa ako kumakain. Coffee pa lang to. Later, punta ako ng grocery and mag-gym muna tayo. Kasi parang, ako ngayon, parang inspired ako ngayong mag-gym. Kasi meron akong parang, hindi naman sa inspiration, pero tuwing nakakakita talaga ako ng mga taong yung parang ang ganda ng katawan, tapos they're very healthy, they're eating healthy, I get inspired as well, 'di ba? Hindi ako yung parang whenever I see someone who is
like above me or more than successful than me, ayoko yung mainggit. I really want to know kung ano yung sekreto nila, kung paano nila na-achieve yung ganong mga bagay, 'di ba? Hindi naman sa gagayahin, pero let's consider them as a motivation to be, more successful. Tingnan natin ano doon. Shalak. I'm so happy today kasi I just received a message from Texas Board of Nursing that all of my regulatory requirements or compliance have been already received by the boards, and they're now reviewing it, like, deciding on when they're gonna give me a license number, an active license in Texas. Woo, alhamdulillah, malapit na tayo. Sana before tayo makalipat ng Texas and is meron na tayong parang permanent license sa Texas Board of Nursing, because in-endorse ko nga yung aking license from yung Ohio multi-states ko papunta dito sa Texas Board of Nursing, 'di ba? Para meron na tayong do compact naman yung compact yung license ko or multi-state ako dito sa Ohio. But iba pa rin na meron ka ng permanent license with Texas Board of Nursing, 'di ba? I'm still renewing my license here kasi ang renewal period is this year. So kailan ba yung renewal period ng Texas? I don't know. Sana hindi ngayon para hindi tayo mag-renew agad-agad, 'di ba? Shala. Kaya nagbabasa ako ng mga comment ninyo, guys. Let's start here kay Ma'am Sarah. I'm a nurse in Middle East and I'm still dreaming to leave the country and find stability somewhere else, and Mutsacha like me is struggling to find a balance between life and work, plus the NCLEX review. Kudos sa'yo, Nurse Can Fly High. Thank you so much. I hope that you would consider coming here to the United States of America. There's really a lot of good benefits that you can get by coming here as a nurse. Now, in terms, you mentioned about work-life balance. It's up to you, really. There is really a work-life balance over here, and that's what I am experiencing right now. Ito yung parang ini-experiment ko ngayon. Hindi ako nagpipick up. It has been like 2 months or 3 months already that I have not been picking up. And I can really feel ito yung pinakamatagal siguro na straight, like 3 or 4 months already that I have not been picking up. Ito na yung pinakamatagal na panahon na hindi ako nagpipick up. So, the work-life balance is really true here in America. So, it's really up to you. Nasa sayo kung magpipick up ka. But what I can assure to you is that there is really work-life balance here. Let me show it to you, yung schedule ko ngayong July, 'di ba? Pa-flash ko dito sa screen. Pak, shalak. Nakita nyo? So, meron diyan mga 3 days, 3 days duty, tapos 3 days off, 1 day duty, 3 days off, 3 days duty na naman. Meron namang iba, 2 days duty, 3 days off, 2 days duty, mga ganon. So, mas marami. So, sa 28 days na i-work mo dito, 12 lang yung rota. O, diba? So, every week, you only work. In short, there is more to life than work. It's not just about balance, but the life is more, yung time mo for life is more than the work. Because you only work 3 days and 4 days off. So, mas madami yung time mo para sa sarili mo. Hindi lang naman sabi nila, sayang yung panahon na hindi ka mag-OT kasi anong gagawin mo sa bahay, 'di ba? Mag-grocery, ganito, mag-coffee, ganito, visit your friends, ganito, eat, rest, matulog ka, because you know what, hindi ka nakakakuha ng enough rest. Ipagpahinga mo yung utak mo. Kasi every day na nag-work ka or pumupunta ka sa work, yung utak mo kailangan din ng pahinga or staying away from all of those
working environment or stress sa mga pasyente, mga ganyan. So, kailangan ng pahinga ng utak mo from that specific environment. So, hindi siya sayang. Hindi siya sayang yung time mo na hindi ka pumunta para hindi mag-OT. Pero kung kailangan mo talaga, why not, 'di ba? Kung kailangan mo talaga ng matindi yung pangangailangan natin ng pera, ay mag-OT tayo. Imbis naman na mabaon tayo sa utang, 'di ba? Or mabaon tayo sa sa mga bills natin dito. Kung hindi talaga kayang hindi mag-OT, edi mag-OT ka. That's why you have the option here. At least meron kang option. Hindi katulad nung nasa Saudi pa ako, guys. Wala kaming option kung hindi pumasok ng 4 na beses sa isang linggo. And kung minsan mandatory pa yung OT, 'di ba? Yung parang sasabihan ka na lang, eto mag-pick up ka ng ganitong days or else paplatan ka. So magiging parang 5 yung shift mo. Do bayad naman siya. Ang kinakainisan ko pa talaga sa Saudi Arabia is that kapag nag-overtime ka, the payment will be added to your paycheck after a certain period of time. Like for example, after 3 months, after 4 months na maganda siya kasi napupuno, but at the same time, mas nai-inspire ka kasing mag-OT kung yung OT mo ngayon is babayaran na the next paycheck or upcoming paycheck, diba? So, yun guys, sa lahat ng mga nagko-comments, maraming salamat. I really do appreciate your comments. Ito pa. Ito galing to sa isang friendship na kasi parati siyang parati siyang hopefully makita kita or magkita tayo in person or personal, 'di ba? Sabi dito, pag nagpunta kami ng Madina ng friend ko, "Hi sir, true enough. As in, ang pinakagusto ko sa lahat ang work-life balance. Halos dito sa Saudi, ikaw lahat gagawa sa bedside. I am very grateful for Saudi Arabia, but I am thinking about my family, lalo na my son, kasi di ko madala at yung school, alam natin na di kagandahan ng quality. Pero not all naman, disclaimer lang. Kaya tama lahat ng sinabi nyo sa vlog na to. Pag local ang nag-work, daming privileges, tapos kasama mo sa work halos lahat aske sir, syalak talaga." Ito yung ko about work-life balance in America versus Saudi Arabia video. Siguro napanood niya. It's been a while, ang tagal na na pinanood mo. Tagal ko nang na-upload yun. Hindi ka pa siguro subscriber sa aking YouTube channel at that time. Thank you. I really appreciate na yung mga ibang bagong subscriber ko na napapadpad dito sa channel na to. Maraming salamat kasi yung mga previous vlog ko guys, sinatsaga nyo talagang panoorin kahit yung parang matagal na. Maraming salamat. I really do appreciate it. Yeah, thank you so much. In terms of naman, Ask Kisser, marami talagang Ask Kisser dito guys. As in, siguro kahit saan ka pa magpunta, meron talagang mga Ask Kisser. Yung mga humahalik sa kanilang mga boss, 'di ba? Yung parang hindi naman literal na Ask Kisser, yung parang ano 'yon, 'di ba? Yung mga taong sip-sip in short. So, marami din dito dyan, guys. Pero at the same, wag na lang nating pansinin kasi yung mga taong yan ay mga lang naman hindi siguro believe sa kanilang kakayahan. Kaya masyadong sip-sip sa kanilang mga boss. 'Di ba? So, wag na nating hindi lang ganyan. Marami ditong mga impacta, marami ditong mga traidor, madami ditong mga taong who put vengeance in their hands. Kaya mag-ingat kayo sa mga taong pagkakatiwalaan nyo dito kasi marami dito yung parang they will really spread lies and rumors about you.
'di ba? Yung parang pinagkatiwalaan mo ng sobra-sobra about your secret, pinagkatiwalaan mo ng sobra-sobra. Yung parang magsasabi ka ng things or something or magkukwento ka sa kanya ng something that should remain only between you and sa sarili mo. Ako na-experience ko talaga yan. That should only remain between you and him or her, pero ipinagkalat niya sa iba kasi nagkagalit kayo or nagkaaway na kayo, you know. So, napakaano talaga, 'di ba? Nakakalok. Ayoko na lang magkwento on a very specific matter. Pero may mga taong ganon. Yung parang mapaghigante, 'di ba? Yung parang nag-away lang kayo is ibubulgar niya na lahat ng mga napag-usapan ninyo, which is supposed to be dapat sa inyo lang 'yon. O 'di ba? Para lang makagante, tapos kakausapin niya or sasabihan niya yung uy, pinapansin mo pa rin si ganito, pinapansin mo pa rin yan, kinakausap mo pa rin yan. So, 'di ba? Yung parang ine-expect niya siguro na parang magagalit yung taong yun sa akin just because ibinulgar niya lahat ng mga napag-usapan namin, mga ganyan. So, the only purpose of her telling our story, yung napag-usapan namin doon sa taong yun is para magalit yung taong yun sa kanya. Magalit yung taong yun sa akin. So, hindi naman siya nagtagumpay, 'di ba? Para magalit yung taong yun sa akin, nakakaloka lang. So mag-ingat lang kayo sa mga taong mga syalak ang pag-uugali, who put vengeance in their heart. 'Di ba? Yung parang nagkagalit. Ako, marami akong mga naging kaibigan, marami akong mga naging we're not anymore friends right now, but I still respect them. As much as possible, sinasabi ko always yung mga magagandang bagay about them. I really don't speak ill about all of those friends na hindi ko nakaibigan ngayon. And never kung ano man yung napag-usapan namin, kung ano man yung sekreto naming dalawa, ay hanggang hukay yun na hindi ko ibubulgar. Chismosa ako pero hindi ako someone na parang just because nagkagalit tayo as a friend is ibubulgar ko na sa buong mundo yung napag-usapan natin. No. Wag na tayong lumayo sa topic, parang nagiging personal na. Parang sa akin na yung nang tawag dito. Parang nagkwento na ako ng buhay-buhay ko sa inyo. Yes guys, meron akong encounter na taong ganyan dito sa Amerika. Yung parang nagkagalit lang or hindi lang kami naging okay, pero ibinulgar na sa lahat kung ano man yung napag-usapan namin, 'di ba? Mapaghiganting tao. So, hindi deserve, ilayo natin yung camera. Hindi ko deserve na magkaroon ng mga ganong kakilala dito sa mundong ito, 'di ba? Yung parang mga taong mapaghigante nilalagay sa kamay nila yung dahas. 'Di ba? Hindi naman physically pero chuchu, 'di ba? Yung parang always na nagsasabi na parang yung parang sinasabihan ka ng chismosa pero yung bibig na nila pala yung bibig nila yung chismosa or mabaho or mapang-api, 'di ba? So, meron talagang work. In terms of yung parang sabi mo, ask kisser, marami talagang mga ganon dito. Pero yung parang yung mga work-life balance, yung sahod, tsaka yung paggagawa sa bedside, hindi lahat gagawin mo. Dito meron kaming transportation, di ba? I work as a mid-shifter. So, from 12 p.m. hanggang 9 p.m.,
Yeah, 12 p.m. hanggang 9 p.m. meron kaming transport. So, whenever we just need to call report, and then after that, merong magdadala ng patient. We just have to set it up in the system, yung patient transport. Sometimes yung charge nurse yung nagpi-place. Pagka-call ng report, susunduin na yung ng transport guy. The only time na hindi ka magta-transport ka ng pasyente mo during those hours, which is 12 p.m. hanggang 9 p.m. is kung naka-cardine drip yung pasyente, ICU patient, intubated, patient is on oxygen more than 6 liters per minute. So, anything na parang unstable yung pasyente, the transport guy could not ship the patient upstairs. You have to ship the patient because it is a requirement that RN should be shifting a patient or transporting the patient into their room if patient is unstable. Kung hindi naman unstable, ay nako, siyalak. Kayang-kaya yan ng transport guy. So, meron ding mga NA, kaso pagdating mo dito, maging ka lang talaga, firm and friendly as well sa mga sa mga NA natin, 'di ba? Huwag masyadong mautos, yung sakto lang, 'di ba? Pero mas magaan, sinasabi ko nga sa inyo, mas magaan yung trabaho dito kumpara sa Saudi Arabia. Ayan. Ay. Nakaloka. 11 na. Siguro magla-lunch muna ako, and then thank you so much sa mga yan lang natin. Ayan, malapit nang mag-12. Na-inspire talaga ako ngayon na magpaganda ng katawan. Ewan ko ba, dati parang tinatamad na ako. May nakita kasi akong guys, yung parang, alam nyo, pag may nakikita akong may magandang katawan, parati akong nai-inspire. May nakita kasi akong medical student sa amin na parang ang ganda-ganda ng katawan niya. Ayun ako, sabi ko gagalingan ko talaga yung nutrition ko ngayong bago tayo makalipat ng Texas, 'di ba? At saka pupunta rin ako ng gym ngayon kasi papa-cancel ko yung membership ko sa Workout Anytime kasi nasisinagan ako ng araw. Kasi kailangan ko na siyang i-cancel kasi you need to cancel that at least 30 days prior sa pag-alis mo. So, ng date niyan? Siguro nasa 27 na tayo. So, 'di ba? Sakto lang 1 month before our departure date. Hindi ko pa na-adjust yung yung flight ko. Kung ma-pull out yung mga ibang mga comments dito. Siguro basahin ko later na lang. Naririnig nyo ba yun, guys? I love the view na parang merong mga ganito, guys. Tapos maririnig mo yung mga huni ng ibon, 'di ba? Yan, pag lumalabas kayo, guys, dito tapos nasisinagan kayo ng araw, guys, please wear your sunblock, 'di ba? Para hindi masyadong ma-damage yung skin ko. Yung skin ko nga, guys, so parang damage na siya, shalak. Sa mga subscriber ko, meron ba ditong gumagamit ng tawag doon? Retinol. May gumagamit ba dito ng retinol? Gumagamit ako ngayon ng retinol cream, pero hindi siya yung parang serum na retinol. Maganda kaya yun? Medyo kasi, meron ako ditong mga, makakatulong kaya. Kasi ayoko munang micro needling for now. Ay. Shalak. O siya, sige na. Later na lang. Shalak.